pamamagitan ng prayer, mga kapatid, amen, ay na-overcome po natin ito. I have an experience, mga kapatid, before na nung ako'y nanalangin, umaga po yon, mga kapatid. Ako'y may katrabaho sa LYS, yung nagpaaral ko sana sa Bible School. Pumasok ako sa kanyang kumpanya, mga kapatid. So umaga, ako ay nanalangin, mga 5 o'clock in the morning, mga kapatid. So meron po akong katrabaho, amen, na kasama ko rin siya sa church before. Kilala niyo si Brother Bernard. Kilala niyo si Brother Bernard. Kasama ko siya sa church, mga kapatid, at kasama ko siyang worker before sa mundo. Pero hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya, mga kapatid. Bigla siyang nagalit, bigla siyang di ko alam kung ano ang dahilan. So, at that time, mga kapatid, nanalangin ko ako 5 o'clock in the morning. So, yung prayer ko, mga kapatid, ay time na manalangin at tapos po sa unang presensya ng Panginoon. After my prayer, mga kapatid, lumabas ako sa church, sa Roosevelt Church. Nasalubong ko ito kasama ng kanyang tatay. Yung kanyang tatay, at hindi ko alam, mga kapatid, yung dahilan kung bakit nagkaroon kami ng encounter na gano'n. Even wala na akong ginawang masama sa kanya. Yung kapatid ko pala, na lalaki, nagkasamaan sila ng loob sa trabaho, si Nonoy. Amen. Yung junior po namin, si Vicente, mga kapatid. Nagkasamaan sila ng loob. So ako kasi nga hindi niya kaya eh. Tigasin yung kapatid ko, mga kapatid. Hindi niya kaya. Amen. Ako kinumpronta niya ngayon, kasama ng tatay. At salamat sa Panginoon, na nung umaga yaon, mga kapatid, ako po ay nakapanalangin sa Lord. Amen. Yung puso ko, mga kapatid, amen, ay kinuspos ng Panginoon ang kanyang espiritu. Amen. Nandoon, mga kapatid, may galak ng aking puso. Kahit na sina'y galit, amen, sa hindi ko alam dahilan, kasama ng kanyang ama, mga kapatid, kinumpronta niya ako, pinagsisigaw-sigawan, mga kapatid. Sabi ko, relax ka lang. Ano bang problema mo? Amen. Yung kapatid ko pala, nagkasamahan sila ng loob. Sabi ko, yung problema na yan, kaya namang ayusin. Pero kung hindi po ako nakapanalangin, mga kapatid, in the morning, at that time, mga kapatid, baka meron po akong nagawa na hindi maganda. At salamat sa Lord, mga kapatid, na doon sa sikretong lugar, ay naihanda ng Panginoon ang aking puso. Praise the Lord. Kaya ang sabi rito, when you pray, go on or go into your room, and we have sorry mga kapatid, medyo tinamaan ako ng naulanan after ng gawain ng mga tatay, mga kapatid, mainit, nakamunan. When you have shut your door, amen, pray to your Father who is in a secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Amen. Praise the Lord. Bibigyan ka ng Panginoon ng gantimpala. Pagka ikay nalangin, mga kapatid, ang taimtim sa sikretong lugar, nakikita ng Panginoon, mga kapatid, amen. Ano man ang iyong ginagawa, ang nais ng Panginoon ay pagkaloob yaong mga bagay, mga kapatid, praise the Lord, sa hayagang pagkakataon o sitwasyon, mga kapatid, sa inyong buhay. So salamat sa Panginoon, mga kapatid, at that time, amen, ako ay pinuspos ng Panginoon ng kanyang espiritu sa sikretong lugar nung ako po ay nananalangin. Kaya ang prayer, mga kapatid, ay napakahalaga sa bawat sa puso atin. Ipanalangin mo ang iyong anak, ipanalangin mo ang iyong asawa, ipanalangin mo ang iyong buong pamilya. Kaya yung aking bunso, mga kapatid, bago po yan matulog, doon ako po ay kanyang katabi, mga kapatid. Amen. Minsan nakakalimutan ko na may panalangin siya, pero siya nagpapaalala sa akin, pa, pray tayo. Amen. Pray tayo. So magpipray na kami, mga kapatid. Amen. Alam niyo may ugaling bata eh. Sa tuwing kay manalangin, minsan nakadilat, nakapikit yan, mga kapatid. Amen. At gumagawa ng anumang kanyang mga gusto, mga kapatid. Pero yung kanyang nais na mag-pray, amen, na sabi ng Panginoon, mga kapatid, iba nga ang puso ng bata pag siya ay naroon na mayroong espiritu na pananalangin, mga kapatid.
Amen. Kaya yung aming bunso bago yung matulog, sa tuwing ako ay katabi niya, mga kapatid, nagre-request yan pa, pray tayo. Pray tayo. Amen. So, kahit ilang sandali, mga kapatid, mag-pray. Mag-pray, mga kapatid. Turuan natin, mga kapatid, ang ating mga anak na manalangin. Kung yung asawa na hindi marunong manalangin, turuan mo siya, mga kapatid, na manalangin. So, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, kung marunong ka, mga kapatid, sa sikretong lugar na tinatawag nating prayer. Doon ka inunood ng Panginoon, even doon kanya tuturuan, doon ka patatagin ng Panginoon, at kanyang palalakasin. Maaaring pakibasa natin itong next stanza. Jesus did not say, dream about your Father who is in the secret place. But he said, pray to your Father who is in the secret place. Prayer is an effort of the will. After we have entered our secret place and shut the door, the most difficult thing to do is to pray. We cannot seem to get our minds into good working order, and the first thing we have to find is wandering thoughts. The great battle in private prayer is overcoming this problem for idle and wandering thinking. We have to learn to discipline our minds and concentrate on willful deliberate prayer. Ito po yung minsan na-encounter, mga kapatid, ng bawat isa sa tuwing tayo po ay nananalangin. Amen. Na minsan sa ating pagluhod, hindi tayo makakapag-focus, amen, na makapag-pray sa Lord. Kasi nga, yung ating isip, mga kapatid, ay naglalakbay. Nararanasan niyo yan? Yes. Nasa tuwing kayo lumuluhod, marami pong mga pumapasok sa iyong isipan ng mga ibang bagay, mga kapatid, at minsan namamas yan. Di ba, Brother Ronnie? Minsan na-encounter ko yan, mga kapatid. Minsan na-encounter ko yan sa tuwing ako'y manalangin, amen, na yung isip ko nasa ibang lugar na. Wala na roon sa focus, mga kapatid, sa Diyos. Kaya yun yung tinatawag na mga, nagsabi rito, mga kapatid, praise the Lord, prayer is an effort of the will. After we have entered our secret place and shut the door, the most difficult things to do is to pray. Amen. Mahirap na bagay na gawin natin, mga kapatid, ay ang pananalangin. We cannot seem to get our mind into good working order. And the first thing we have to fight is wandering thoughts. Yan, yung mga naglalakbay na isipan. Amen, naglalakbay na isipan. Sa tuwing tayo ay lumuluhod, mga kapatid, at nananalangin. The great battle in a private prayer, mga kapatid, is overcoming this problem of our idle and wandering thinking. Amen. Minsan, nabibingi tayo. Praise the Lord. I remember, mga kapatid, isang prayer meeting sa Bicol. Overnight prayer meeting po ito sa Naga, mga kapatid. Habang nagtuturo ang pastor, may nakaidlip na isang kapatiran. Biglang namatay yung ilaw, nag-run out, nagsigawan niya yon. So akala ng kapatid ng nakatulog, mga rapture na. Amen. So, yan po ang isa, mga kapatid, sa difficult things, mga kapatid, na dumarating sa buhay po natin ay kung paano ma-overcome, mga kapatid, amen, at magkaroon ng disiplina ang ating isipan to concentrate, mga kapatid, amen, in prayer. Kung paano, mga kapatid, mapalayan natin ang ating sarili. Kasi pagka nandun na tayo sa momentum, habang kausap natin ang Panginoon, mga kapatid, sa prayer, tuloy-tuloy na yun. Kinakailangan ma-overcome natin yung mga wandering thoughts, mga isipang naglalakbay, mga kapatid. Pagka nakafocus na ito sa Panginoon, wow! Diyan mo makikita, mga kapatid, yung tinatawag nating, amen, mga bagay patungkol sa Panginoon na ipapakita ng Panginoon sa iyo sa lingid. Amen? Yung mga blessings ay ipapahayag sa iyo ng Panginoon.
Panginoon. So kinakailangan ma-overcome lang. Amen? Yung mga bagay, mga kapatid, na lalong nagpapahina, amen, sa ating mga prayer. Now, sunod na, pakibasa. We must have a special We must have a specially selected place for prayer. But once we get there, this flock of wandering thoughts begins. As we begin to think to ourselves, this needs to be done and I have to do that today. Jesus says to shut your door. Having a secret stillness before God means deliberately shutting the door on our emotions and human. Amen. God is in secret and He sees us from the secret place. He does not see us as other people do or as we see ourselves. When we truly live in the secret place, it becomes impossible for us to doubt God. We become more sure of Him than of anyone or anything else. So sabi rito, mga kapatid, amen, kaya ako mamili tayo dapat ng mga sikretong lugar sa tuwing tayo mananalangin. Amen. Sa inyong buhay, mga kapatid, tatanungin ko kayo, anong gusto niyong lugar na doon kayo mananalangin? Sino ba? Kwarto ba? Amen? Dapat meron kayong sariling lugar, mga kapatid, na pananalangin. Meron kayong isang lugar, mga kapatid, na naroon, amen, magiging malaya ang iyong puso, walang disturbance, mga kapatid. Amen? Dapat meron tayong sariling lugar. Amen? Praise the Lord. Kaya dito sa church, mga kapatid, ito po ay magiging prayer room ng bawat isa. Kung kayo po ay walang ginagawa sa inyong tahanan at doon ay maraming istorbong mga bagay, mga kapatid, maaari kayong pumunta rito sa church. May susi naman tayo riyan. Hilingin nyo, buksan, mga kapatid, at manalangin dito. Magpakapuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon. Amen. Sa tuwing tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Nang sabi rito, mga kapatid, praise the Lord, God is in the secret. At siya'y nakakita, mga kapatid, sa atin habang tayo ay naroon sa sikretong lugar. Amen? Praise the Lord. Nakikita niya, mga kapatid, kung ano ang mga nais natin. It becomes impossible for us to doubt God. Get into the habit of dealing with God about everything. Amen? Unless you learn to open the door of your life. So prayer. Ang prayer, mga kapatid, ang magbubukas ng pintuan ng langit para sa iyong buhay. Kaya, isang karanasan, mga kapatid, ng mga tao sa Biblia, katulad ni Joshua, mga kapatid, amen, sa pamamagitan ng prayer ay nakakausap niya ang Panginoon. Nung sila ay naroon sa Digmaan chapter 7 ng aklat ng Joshua, mga kapatid, amen, ay darating na ang tinatawag nating gabi, at ang sabi ni Joshua, araw huminto ka, buwan huminto ka, sa prayer yon. Amen. Si Joshua ay tumawag sa Panginoon, at ang araw at buwan, mga kapatid, ay pinahinto ng Panginoon for about a day. At habang sila ay naroon sa digmaan, sila ay pinagtagumpay ng Panginoon. Kasi kung nakita ni Joshua na matatalo na sila, kaya siya ay naalangin sa Panginoon, Lord, amen, pahintuin mo ang araw. Pahintuin mo, Panginoon, ang buwan. At tuloy ang kanilang pakikipaglaban, mga kapatid. Amen. So si Joshua, na-encounter niya ang Panginoon, maging si Moises. Maraming mga tao sa Biblia, mga kapatid, na na-encounter nila ang Panginoon. Amen. Praise the Lord sa kanilang pananalangin. Kaya sabi rito, mga kapatid, unless you learn to open the door of your life completely and let God in from you first walk moment of each new day. You will be working on the wrong level throughout the day, but if you will swing, amen, the door of your life will open and pray to your Father, who is in a secret place, every public things in your life will be marked, amen, with the lasting imprint of the presence
of God, mga kapatid. Amen. Prayer. The prayer of a righteous man availeth much. So prayer, mga kapatid, ay napakahalaga. Prayer includes intercession, request for needs of others. In Corinthians chapter 8 and verse chapter 1 and verse 8 to 11, mga kapatid, na isulat ni Pablo sa Asia, we despair even of life. God who delivered us from the great peril of death, and He will yet deliver us. Amen. You also join in helping us through your prayer. Si Pablo, mga kapatid, nakita niya na binasa natin sa Romans kanina, God is perfect. So, kagalakan niya, mga kapatid, ay naroon sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer. God is my witness. At ang sabi rito, mga kapatid, God's favor bestowed on us. Na ipagkaloob ng Panginoon ang kanyang pabor sa bawat sa pusa atin through the prayer of many. Kaya ho, yung prayer mo, yung prayer niya, mga kapatid, na patungkol sa iyo, at ikay dinadalang nila, malaking bagay po ito, mga kapatid. Yung protection, amen, yung gabay ng Panginoon para sa iyo, ay naipagkakaloob ng Panginoon. I remember, mga kapatid, sa isang kwento, na mayroong isang taong gustong magpakamatay. Isang taong inspirado na, mga kapatid, sa kanyang buhay. Isang tao na gustong wakasan na, mga kapatid, amen, ang kanyang buhay. Kaya siya naparoon sa isang lugar ng gabi yaon, mga kapatid, at habang siya nagbubulay-bulay, amen, sa kanyang gagawin, mga kapatid, na magpapakamatay, meron siyang isang narinig na tinig. At yung tinig na yon, mga kapatid, ay umaawit. Amen. Na I surrender. I surrender. I surrender. So habang siya ay naroon sa gilid, mga kapatid, naririnig niya ang tinig na ito. At marami pong mga awit ang inawit ng tao yaon, mga kapatid, na napapakinggan niya. God is so good to me. Yung tao na pala na yun, mga kapatid, ay nalalaman. So yung taong gusto magpakamatay, mga kapatid, nakapag-isip sa kanyang sarili, na may paraan pa ang Diyos sa buhay ko na mabuhay sa mundo. Amen. May plano pa ang Panginoon na mabuhay ako sa mundo. Praise God. Hindi na kinakailangan kong iaalay lang ang aking buhay sa Panginoon. Kinakailangan lang pasalamatan ko ang Lord. Kaya kinabukasan, mga kapatid, pumunta siya ulit sa bahay roon. Amen. At tinanong, even yung tao na, sino ba yung umawit dito kagabi? Sabi ng tao, ako yun. Alam mo ba, kapatid, malaking bagay po yung ginawa mo. Dahil kayo umawit, habang kayo umawit, napapakinggan ko ang mensahe ng awit na yung inawit. Naroon ako sa point na magpakamatay. Amen. Pero, binago ng Panginoon ang aking isip. Binago ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating pananaw. Salamat, kapatid, sa iyong prayer. Salamat sa mga awitin mo. Amen. Na inawit. At yan ay nagbago sa ating buhay. And sabi rito sa Colossians chapter 4, verse 12, mga kapatid, sulat pa rin ni Pablo ito, mga kapatid, sa Colossians. Always laboring earnestly for you in His prayer, that you may stand perfect and fully assured in all the will of God. Amen. Laboring earnestly, ibig sabihin, pagsusumika, pagpupumilit. Amen. Sa pamamagitan ng pananalangin, upang kayo ay makatayo at magiging sakdal at tiyak, amen, na nasa kalooban ng ating Panginoon. Praise the Lord. Prayer is continual. Dapat tuloy-tuloy, mga kapatid. Amen. Hindi lamang po ito tuwing umaga at wala ng tanghali at gabi, mga kapatid. Si Daniel, umaga, tanghali hanggang gabi, siya'y nalangin sa Panginoon. Though sa Babylon, mga kapatid, ay merong persecution.
Amen, sa buhay ng mga mananampalataya. At isa sa nakatanggap ng malaking persecution doon ay si Daniel. Amen? So ang hamon sa buhay ni Daniel ay ito, mga kapatid. Dahil si Daniel ay naglilingkod sa Panginoon at naniniwala, mga kapatid, sa kanyang Diyos. Amen? Sa tuwing siya'y nalangin, mga kapatid, binubuksan niya ang bintana ng kanyang kwarto. At habang siya'y nalangin, nakikita ito ng mga tao. Alam niyo, yung mga taong naroon, mga kapatid, sa kanyang paligid ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Amen? Sumasamba sa mga larawan, mga kapatid, na gawa, praise the Lord, sa mukha, mga kapatid, ni Nebuchadnezzar. Amen? King of Babylon. At itong si Daniel, mga kapatid, ay sumasamba sa Panginoon, sa tunay na Diyos ng Israel, mga kapatid. At habang siya naroon sa kanyang kwarto, nakikita ng mga tao, tingnan mo ang tao dito. Amen? Nalangin sa kanyang Diyos. Mahigpit na ipinagbabawal yan. Amen? Mahigpit na ipinagbabawal yan sa kanilang bansa o sa Babylon, mga kapatid. Na dapat ang sasambahin mo ay walang iba kundi yung Diyos na ginawa natin. Pero itong si Daniel, mga kapatid, ay faithful sa kanyang Diyos. Umaga, tanghali, hanggang gabi, brother Leo, siya'y tumatawag sa Panginoon. Ayun nga po sa isang mensahe, mga kapatid, sa conference. Nung siya'y nakita, mga kapatid, ng mga tao, si Daniel ay hinuli. Email ng mga tao ito. At sabi ng tagapagturo doon sa gawain ng mga tatay, siya ay inilagay, amen, sa isang yungib, mga kapatid, na naroon ay maraming mga leon. Praise the Lord. Yun yung parusa Brother Robert, yun yung parusa sa kanyang ginawa. Dahil sa paglabag mo, na hindi mo sinunod ang utos ng Babylon, kaya ikay hinuli at inilagay doon sa yungib na naroon ang mga leon. Amen? Pero si Daniel, mga kapatid, ay ika nga, meron siyang espiritu, mga kapatid, na pananalangin. Espiritu ng pagtawag sa Panginoon. Na yung mga mahihirap na bagay ay kaya gawing madali ng ating pong Panginoon. Yung mga gutom na leon, Brother Rolly, baga, marahil tinalian ng Panginoon ang kanilang bibig. Or hindi naman kaya pinag-ayuno ng Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, yung mga bibig ng leon, mga kapatid, ay parang nawala ng appetite, panlasa, doon sa masarap na pagkain, mga kapatid. Pagtakin mo ilalagay ka naman para lapain ng leon, mga kapatid. Praise the Lord. Through prayer, mga kapatid, si David ay natulungan. At sabi ng mga tao, siguro wala na yun si Daniel. Luray-luray na yun. Kaya mayroon isang awit, mga kapatid, sa Bisaya, si Daniel, way kahadlok sa lagong may leon. Nag-ampos siya sa Ginoo, itubag siya dayon. Yamot ang kabuntagon ang hari mingon. Daniel, hain ka na. Ano sabi ni Daniel? Lord, ni ako malipayon. Ni ako malipayon. Alam niyo yung awit na yan? Si Daniel, way kahadlok sa langog may leon. Nag-ampos siya sa Ginoo, itubag siya dayon. Diabot ang kabuntagon ang hari mingon. Daniel, hain ka na, ni ako malipayon. Wow! In the midst of trouble, in the midst of persecution, mga kapatid, amen, si Daniel ay naging masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen! So, continual in prayer, mga kapatid, dapat tuloy-tuloy, hindi mapuputol. Kasi ito yung
nagbibigay ningas, mga kapatid, amen, sa ating espiritu at sa espiritu ng Panginoon. Praise the Lord. Napakibasa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Prayer. Continual prayer is not prayer that prevails without any interruption, but prayer that continues whenever possible. Paul was speaking of maintaining continuous fellowship with God as much as possible in the midst of daily living in which concentration is frequently growing. So sabi rito mga kapatid, amen, continual prayer is not prayer that prevails without any interruption. Amen? But prayer that continues wherever possible. Amen. So, continual prayer, mga kapatid, sa inyong pamilya dapat tuloy-tuloy. Sa bawat isa po sa atin dapat tuloy-tuloy, mga kapatid. Ang sabi rito, amen, Paul was speaking of maintaining continuous fellowship with God as much as possible in the midst of daily living in which concentration is frequently broken. Amen. We cannot tell God anything He doesn't already know. When we pray, we simply put into words what He's been aware of all along. Amen. That doesn't matter or doesn't make prayer unnecessary. Rather, it encourages us to pray. We find relief in talking to someone who knows us and our situation fully. It comforts to know that God's response arises not from information we give Him, but from His perfect knowledge of our circumstances. He knows, amen, all conditions, past, present, and future, amen, that there on our will be. So past, present, and future, mga kapatid, ay nalalaman ng Panginoon sa loob natin, sa ating buhay. Praise the Lord. Kaya sabi nga, nang narinig ko sa conference, mga kapatid, bakit napakalaga ang prayer? Praise the Lord. Katulad mga kapatid ng mga Israelites, habang sila'y naglalakad doon sa tuyong ilog ng Jordan, sabi ng Panginoon kay Joshua, magtawag ka ng isang tao sa bawat lipi ng Israel na magbuhat sila ng bato. Na ang batong ito ay ilalagay roon sa gitna ng tuyo ng ilog ng Jordan. Na ang mga batong ito ay magiging marka, amen, magiging palatandaan kung ano ang ginawa ng Panginoon sa bansang Israelites habang sila naglalakad doon sa ilog ng Jordan, mga kapatid, na pinatuyo ng Panginoon. Magtabi mo, ang ilog, mga kapatid, ay tuloy-tuloy po ang agos nito. Diba? Pero nung sila ay tumawid doon, mga kapatid, sa ilog ng Jordan, at pasan-pasan nila ang tabernacle or ang Ark of the Covenant, mga kapatid, Ark of the Covenant, natutuyo ang ilog ng Jordan. So ang agos nito, mga kapatid, ay tumigil dahil sa kaba ng tipan, mga kapatid. Na pagka nagtanong ang inyong mga anak patungkol sa batong ito na naroon sa ilog ng Jordan, sabihin nyo sa kanila kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ilog na ito. Na habang sila ay naglalakad, ay pinatuyo ng Panginoon. So prayer, amen, mga imposibleng bagay, mga kapatid, ay naging posible sa ating Panginoon. Amen? Sa buhay ko, mga kapatid, marami nang ginawa ang Panginoon, mga kapatid, na nakita ko ng Diyos ay totoo. Hallelujah. Ayaw, ang prayer ay napakalaga. Amen? Maaari natin diktahan ang Panginoon na Lord. Ako'y anak mo, Panginoon, at ikaw ang aking ama.
Nang sabi ng Matthew, mga kapatid, amen, ask what you will and it shall be done unto you. Pag sa aklat ng John chapter 17, chapter 15, mga kapatid, amen. Ask what you will and it shall be done unto you. Sabihin niyo sa Panginoon kung ano ang nais niyo, mga kapatid. Amen? Sabi nga ng Philippians, let your request be made known unto God. Ipaalam ninyo sa Panginoon yung kahilingan ninyo. Amen? Sa tuwing kayo ay naroon sa sekretong lugar, mga kapatid, amen, i-acknowledge ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Sabihin ninyo, mga kapatid, kung ano ang inyong nais. At ito ay gagawin ng Panginoon, mga kapatid, sa inyong buhay. Your Father knows. Amen. He knows our thoughts, our intention, mga kapatid, our desire. He's intimately acquainted with all our ways. Alam ng Panginoon ito. Lahat, mga kapatid, ay alam ng Panginoon sa buhay natin. Laman ng ating isipan, mga kapatid, mga ninanais ng ating puso. Ano bang ating intensyon, mga kapatid, alam ng Panginoon yan. Amen. Sabi ng James, bakit hindi kayo tumatanggap? Kasi iba ang inyong prayer. Amen? Chapter 4 ba? Bakit hindi kayo tumatanggap, hindi kayo nagkakaroon? Kasi ang inyong prayer ay iba. Gusto lang ninyong tamasahin ang biyaya ng Panginoon by your own. Amen? Sa inyong sarili. You ask for nothing. Humihingi kayo, pero hindi kayo tumatanggap. Kasi ang desire ng inyong puso ay iba. Pero pagka kayo nalangin ang desire mo, mga kapatid, ay ayon sa desire ng Panginoon. Praise the Lord. Ito ay pagkakaloob ng Panginoon sa inyo. Praise the Lord. Kung ang intention mo, mga kapatid, ay para ma-please ang Lord, ang desire mo ay para mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Wow! Malambot ang puso ng Panginoon at ikay papakinggan ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. God knows the end from the beginning. So we can trust Him with everything, mga kapatid, between. God knows. Alam ng Lord. Walang bagay na hindi hayag, mga kapatid, sa ating Panginoon. Number 5, mga kapatid, conclusion. As I trust God, I always be assured of His love. No! He will only act toward me in my best interest. Even though, at times it may appear otherwise, for Him to do otherwise would be contrary to His character. The eyes of the Lord, in Psalms chapter 34, verse 15, the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. Amen? In verse 4, in verse 5, in chapter 37, delight yourself unto the Lord. Amen? And He will give you the desire of thy heart. Amen? Magpakaligaya ka sa Panginoon. At ibibigay ng Lord ang nasa ng iyong puso. Commit your ways to the Lord. Trust in Him. And He will do it. Ibigay mo ang iyong sarili sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Gagawin ng Lord, mga kapatid. Amen. Ang mga bagay na gusto niyang gawin sa iyo. Pagka nakuha mo ang puso ng Panginoon, amen, naabot mo ang puso ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, ang problema sa bawat Kristiyano, mga kapatid, sa tuwing nananalangin ay yung isip ay naglalakbay, wandering thoughts. Pero pagka na-overcome natin yan at na-focus natin, na-sentro natin ang ating isip sa Lord, mga kapatid, amen, doon mo makukuha at mapapalambot mo ang puso ng Panginoon. Amen. Doon mo mapapalambot ang puso ng Panginoon. I remember, mga kapatid, nung ako po ay naroon sa bahay ng Pastor Norman, nakatira sa Evergreen, mga kapatid ng Villages, Caloocan. Amen. Parang, groove na ng katawan ko. Amen. Na every 4 o'clock in the morning,
babangon ako, mga kapatid at mananalangin. Eh, doon sa taas, mga kapatid, attic po yun. Third floor yung bahay niya. Sa taas ay attic. Doon pala ako nakatulog sa gilid. Alas 4 ng madaling araw, kasi nga ho, automatic na yun eh. Pagpatak ng alas 4, kahit walang gigising sa iyo, babangon ka na lang, mga kapatid, upang manalangin. So hindi ko alam na andun pala ako, mga kapatid, sa isang 2x4 na kahoy na nakasentro. At pagbangon ko, mga kapatid, pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Amen. Ang aking pastor, mga kapatid, every day, every morning, amen, maririnig mo na ang kanyang tinig, mga kapatid. Doon sa sulok at nananangin. Abi na lang. Every morning. Every morning. Kaya sabi nga niya, dapat pakapalin natin ang ating tuhod sa pamamagitan ng pananalangin. So, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of thine heart. Commit your ways to the Lord. Trust also in Him and He will do it. You are forgiving and good, O Lord, abounding in love to all who calls to you. He will fulfill the desire of those who fear Him. He hears their cry and save them. And Jeremiah chapter 10 verse 23, I know, O Lord, that a man's way is not in himself, nor it is in a man's who walk to direct his steps. Amen. Not your will, but thy will be done. So yan ang prayer ng Lord. Nung siya ay naroon sa Garden of Gethsemane. Amen. Panginoon, ang kanyang dalangin na sa men. Huwag mo nawang ipahintulot na ang sarong ito ay dumaan sa akin. Kasi nga alam ni Kristo, mga kapatid, yung challenge eh. Alam niya kung anong mangyayari. Amen. Buhay ang magiging kapalit nito para sa kaligtasan ng maraming tao. Huwag mo nawang ipahintulot, Panginoon, na ang sarong ito ay dumating sa akin. Pero sabi niya, let your will be done. This is not my will, but this is your will, O Father. Let your will be done. So habang siya naroon sa Garden of Gethsemane, mga kapatid na ang request niya sa kanyang mga alagad, samahan niyo ako ng isang oras sa karamdaman ng Panginoon. Amen? So struggle talaga ang prayer. Yung si Kristo na namin, anong ginawa ng kanyang mga alagad? Natulog. Ha? Natulog! Ang gusto ng Panginoon na samahan siya sa pananalangin. Pero yung mga alagad, mga kapatid, nagwawander na kanilang isipan, na naginip na sila, mga kapatid, kung ano-anong mga panaginip. Amen. Kaya nung sila ginising ng Panginoon, bakit hindi ako sinamahan sa panalangin? Ang hiling ko ay samahan niyo ako sa panalangin. So nanalangin ko ng Panginoon. So mga alagad na katulog. At doon na hinuli ng Panginoon, mga kapatid ng mga kapatid. Let your will be done and not my will. 1 John chapter 5 verse 14 and 15, mga kapatid, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Amen. He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, amen, we know that we have what we asked of Him. Amen? So ulitin ko, we know He hears us. Alam natin siya nakikinig, mga kapatid. Amen? Whatever we asked, we know that we have what we asked. Amen? Ano ba, Brother Rolly, ang lagi mong hinihingi sa Panginoon? Na mayroon ang Panginoon.
Meron ka bang hinihingi lagi sa Panginoon sa iyong panalangin? Ang prayer ko, mga kapatid, sa Lord, the Lord, patuloy ka pang magligtas ng maraming mga kaluluwa. Amen. Patuloy ka pang magligtas ng maraming mga kaluluwa. Yung mga anak ko, Panginoon, gamitin mo ang bawat isa. Yung aming pong desire, Panginoon, na each one, amen, win one, keep one, mga kapatid, amen, and reach one. So yun ang prayer ko, na bawat isa ay magiging kabahagi, amen, ng aming programa dito sa church, na mag-angkay ang bawat isa, amen, ng isang kaluluwa sa taong ito. Alam natin ang Diyos ay nakikinig, mga kapatid, amen, and we know that we have what we asked of Him. Yung pinapanalangin natin ay andas siyang tugunin ito at ipagkakaloob sa atin. So I am continually with you. You have taken hold of my right hand. With your counsel, you will guide me, and afterward, receive me to glory. Whom have I in heaven but you? And beside you, I desire nothing on earth. My flesh, my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabihin ko natin sabay-sabay, mga kapatid, I am continually with you. Amen. Nawa, samahan niyo ako, mga kapatid. Amen. Sa pangarap ko sa loob ng iglesia. At kayo sasamahan ko, mga kapatid, sa inyong prayer. Amen. Ulitin ko yung binasa natin sa 1 John chapter 5, verse 14 and 15, mga kapatid. This is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything, amen, according to His will. Yung inyong mga trabaho ngayon, alam ko hinihingi yan sa Panginoon. Na Lord, sa trabaho ito, dito ba ako turuan? Kung paano gumawa ng isang magandang estratehiya na kung paano napalago ng aking amo ang kumpanyang ito. Turuan ko ako, Panginoon, ng magandang idea upang maisagawa ko rin ito. Someday. Amen. At ako na ang magiging amo. Ako na ang magiging, praise the Lord, may-ari, amen, ng pinagtatrabahuan ko. Salamat sa ating pong Panginoon, mga kapatid. That we ask anything according to His will, He hears or He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, amen, whatever we ask, anuman ang ihilingin mo. Amen. Praise the Lord. Whatever we asked. Wow. Ang church na ito, hiningi natin sa Panginoon. Amen. At vigor things pa, mga kapatid, ang mga bagay na ipagkakalob ng Panginoon sa atin. Amen. Sa iglesia nito. So I am continually, amen, in prayer, mga kapatid. Continually in prayer. Salamat sa ating po, Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos.